binalik ko, pumunta ako sa settings ng aking phone, tapos in-uncheck ko lang yung silence para matanggap ko yung call. Nag-antay ako. May tumawag. Charot. May nakita ako. In-update ko yung Salmon na app. Woo! Nakakaloko. In-update ko yung Salmon app kasi syempre, di ba, ang dami ko ng mga rejection or mga rejected loans din kay or application kay Salmon Credit. So as you can see, meron akong naka-in progress na application. Well, bago natin talakayin yan, sa mga bago pa lang dito sa channel na Itechi, welcome sa aking channel na Team Marcos. Dito sa channel na Itechi, nagre-review tayo ng financial products and services such as savings, loans, credit card, and ang mga OLA. Ang mga online lending apps or mga online loans, mga memorya. So don't forget to subscribe. Click the notification bell para every time na magkakaroon tayo ng mga ganitech-wang mga reviews ng mga pautangan, yung unang majajambo na ng Chika Bombom. Tara na, balikan na natin si Salmon. Siyempre, meron na akong account kay Salmon. As you can see naman, nasa homepage tayo at may mga iba't ibang produkto or loan products si Salmon, te. Pero dito sa Salmon Credit, ito kasi yung in-apply ko kasi gusto kong i-try yung Salmon Credit line sa mga malls kasi hindi ako ma-approve. So ngayon, nag-try ako. So ito yung naka-in progress. So trinay ko, syempre magsiset up ulit tayo ng account. So nag-ask siya ng preferred name, nilagay ko yung preferred name ko yan, tapos marital status, tapos email. Tapos sabi dito, we successfully verified your email. So, nag-continue na ako sa application. And then, syempre, nag-ask ng current address. This is where you currently live. Accurate information helps improve your chances of approval. So, tip ko lang sa inyo, kung mag-a-apply kayo ng kahit anong mga pautangan, at especially sa Salmon Credit, make sure na totoo yung mga sinasabi yung impormasyon, ha? Para hindi kayo masilip. Kasi kapag hindi tama yung mga impormasyon na, kapag hindi kayo naging honest sa application nyo, mare-reject yan. So, nag-ask siya ng current address kasi syempre binigay ko yung current address. Tapos, nag-ask pa siya ng detalye about sa current address ko. Yung type of housing, tapos ilang years na ako nag-stay doon. Tapos, yung housing situation, sure value. So, ayan, sinabi ko, and then, nag-ask din siya na permanent address. So, same lang din naman yung permanent address na current address ko ngayon. Tapos yung monthly income, ito yung mga earnings mo from side jobs or remittances or allowance or sa employment, 'di ba? Ilagay mo diyan. Ilagay mo lahat kung may mga sideline ka, ilagay mo lang diyan. And then, syempre yung source of income mo, sa akin employment. So pwede ring freelancing. Kung meron kang negosyo, ilagay mo business or remittance kung may mga nagpapadala mga chuwariwap sa mga AFAM, di ba? Sa ibang bansa, ilagay mo din dyan, te. So, nag-continue lang ako and then, nag-ask din siya ng tell us about your work. So, syempre, nilagay ko yung employment information ko, yun yung company name, industriya, tapos yung, kung ilang years na ako nagtatrabaho sa company ko ngayon. And then, of course, nag-ask din siya ng reference. Company reference. Ang daming, medyo lang talaga itong si Salmon Credit, no? Pero tiyagain nyo na lang kasi legit naman siya at saka, syempre kapag legit naman siya at very slick and simple lang naman ang kanyang app. So, ayan, nagbigay ako ng reference ko, binigay ko yung supervisor ko dyan para mas, kapani-paniwala yung application. Tsara! So, syempre, yung pinakamalapit na, ang ilagay mo kapag nag-work ka at saka, 'di ba, in terms of reference or company reference, unang-una yung supervisor mo nakakaalam or nakakakilala sa'yo. So, ilagay mo na yon. So, yung nilagay. Tapos, other source of income, kung meron ka pang sideline business, lagay mo dyan. So, syempre, kailangan din i-verify ni Salmon ang identity mo with the face scan on taray. So, syempre, kailangan walang hat, walang maskara, walang glasses. Your face should be clear from obstructions. And get enough light. Make sure you're in a well-lit environment. And keep a straight face. We'll scan your face, not take a selfie. Hindi kayo nagsiselfie dito. Face ang kailangan niya, te. So, syempre, nag-start face scan ako. Antari ng ating,
face cam, di ba? Make sure na maganda yung entrada nyo dito. Kasi syempre, alindog ang alindog ang nakasalalay mga mima. So anyways, nag-verify din siya ng ID. Iniscan ko yung aking ID which is the national ID. Pwede rin naman passport, postal, UMID, pero yung sa akin kasi national ID, may QR kasi yung national ID natin. Meron doon sa likod, 'di ba? I-scan mo lang na ganun, pak. I-scan na nga yung mga detalye doon. Tapos share additional documents to boost your approval chance daw. Hindi na ako ni-skip ko na 'yan. So, may mga other IDs pa ang pwede mong i-upload dito for more chances of winning. Charot. So, in-upload ko rin yung aking pag-ibig loyalty card. O, diba? And then, may Petron din akong in-upload. Yung membership ko sa Petron. Nakakaloka. Tapos, SNR. Meron pa actually SMAC. Hindi ko na nilagay dyan. Ang dami. May time zone pa. Charot. So anyways, tagas din siya ng additional financial info. Ang dami. Dami mo nang inaas. Salmon credit. You can select more than one answer that describe your finances in more detail. So I have a bank account. I have had a loan or credit card before. I still have debt that needs to be paid. So ang nilagay ko lang dyan, I have a bank account. Hindi ko dineclare na meron akong credit card before or may delinquent ako before. Hindi ko rin dineclare na meron pa akong mga jutang na binabayaran. So, ang nilagay ko lang dyan, I have a bank account. Tapos, nag-continue ako. Pero sabi ko sa inyo be honest. Ilagay nyo dyan kung talagang totoo yung kung gusto nyo magkaroon ng higher chance na ma-approve kayo, maging honest kayo sa application. Do you plan to use a card? So, syempre, kailangan may physical card. So, pinili ko dyan yung physical card, great for in-store purchases. Alright, and then, so ito na, boost your chances to get approved. Link an e-wallet or bank account for auto-debit to simplify repayments and increase your chance to get approved. Okay, never miss due dates, ganyan. Tapos, ito yung kanyang other benefits. It will save you time. Okay. So, syempre, nilink ko. Pwedeng ilink yung Maya, Union Bank, or BPI. So, syempre, BPI yung aking napili. Kasi BPI naman yung aking bank account. So, syempre, nilink ko yun. Naglagi-lagi na ko. Pak, ganyan. So, syempre, nalink na siya, Tapos, may inas pa siyang personal reference. Ang nilagay ko dyan, yung aking sisterette. Yung aking kapatid. Nilagay ko dyan. Then, after that, nag-submit application na. Okay. Ito na. May pa-countdown na siya 1 minute. 1 minute countdown to 10. We review your application. We'll send you a push notification about the results. Nag-antay ako. May tumawag. That time kasi naka-silence. Yung mga unknown callers ko kasi naka-silence. Hindi siya nagre-ring. Sinadya ko yun kasi nga, ang kukulit kasi ng mga collector. Kaya, ayoko yung tawag. Mag-antay kayo sa payment ko. Charot. Diba? Magugulat ka na lang paid na ako. Mga ganong eksena ba? Nakukulitan kasi ako. Lalo sa home credit. Tawag na makaantay. Okay, anyway. So, sinilence ko siya. Tapos, binalik ko. Pumunta ako sa settings ng aking phone. Tapos, in-uncheck ko lang yung silence para matanggap ko yung call. Siyempre, tatawag mag-verify yun si Salmon, diba? So, nung pagka-submit ko ng application, tumatawag na siya. Pangalawang beses na itong tumawag siya. So, kapag hindi mo masasagot to, matik yan, mare-reject ka. So, syempre, sinagot ko siya. It's an automated naman. Automated voice machine na parang, may sinasabi siyang about identification, verification, true. At syempre, para i-check niya rin, siguro kung active at kung totoo talaga yung phone number na binigay ko. Diba? Isa pa yon. And syempre, sinagot ko yan and then, siguro mga ilang seconds lang binaba na. Okay, anyways, tapos, just 10 minutes more, your application is under review. Sabi niya ganon. So, syempre, nag-antay-antay na naman na wala talaga. Rejected. Rejected ako kay Salmon Credit. But anyways,
hindi pa naman katapusan ng mundo kasi pwede naman ako mag-reapply ulit. Siguro mga after a month. Si Salmon kasi may iba't ibang loan products. Meron personal loan, meron ding installment or product loan. Tapos may Salmon Credit din siya. So, ito yung gusto kong piliin, yung Salmon Credit kasi nga, up to 250,000 yung credit limit na pwedeng ma-approve sa'yo. So, hindi ko naman sinasabi na ma-approve ako ng 250,000 pesos no? And then, tapos wala siyang annual fee forever. Tapos zero annual fees din siya. So, ayun na nga, free to keep your year after year unlike most traditional credit. Tapos, 0% interest siya for up to 62 days. Just pay in full during your grace period. And then, kasi Salmon, pwede mo ring i-transfer yung credit limit mo. Diba? Kung meron kang available credit limit, pwede mo siyang gawing cash. Credit to cash, pwede mo transfer sa e-wallet mo or bangko mo, yung magkagandahan niya. So anyways, itatry ko na lang ulit siguro ito after a month. Sa mga nakapag-try na or gusto mag-apply pa lang kay Salmon Credit na hindi pa nasusubukan si Salmon Credit, maybe this is the time for you to apply and try Salmon Credit kasi syempre New Year, bagong taon. Interesado ka, meron akong super legit na link dito sa comment section. I-click mo lang yung link na yan para ma-direct ka na dun sa application process or dun sa app ni Salmon. Siyempre, huwag kakalimutan basahin ng terms and conditions bago mag-apply and be a responsible jutangera. Balitaan mo naman ako kung na-approve ka na, Mima. Oo, balitaan mo ako kasi marami daw. Ang chika boom sa kaparangan, maraming na-approve na. Baka nagmamas approve sila. Ako lang talagang rejected kasi ang pangit ng akin. Charet! Anyways, hi! Sa mga hindi ma-approve, may mga alternative cash loan pa tayo dyan na pwede nyo subukan, mga Mima. Check nyo lang yung comment section ko. And don't forget to subscribe.